Hindi po ito nagpapatunay na ang Ama at ang Jesus ay isa sa bilang, kundi sila ay pareho. Na kasi kinakapital yan ng mga oneness. O yan, sinabi, ang Ama at, diba? Ang nakita sa Ama, nakita sa akin, nakita sa Ama. Therefore, si Ama at si Jesus, isa. Hindi po yan pinatutunayan ng ating Panginoon Kristo. Kundi, hindi natin nakikita ang Diyos dahil sa invisible, pero sa katauhan ng ating Panginoon Kristo, makikita natin siya sapagkat siya ang image ng Diyos na hindi nakikita. Okay? Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature, for in Him were all the things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or the dominions or principalities or powers, all things were created, sabi ba, through Him? All things were created by Him. And for Him, and He is before all things, and by Him all things consist. Sino ang tinutubig po rito? Ang ating Panginoong Jesus, na siyang image of God, na siya rin yung kasama ng Diyos, kaas ng Diyos, ka-hour ng Diyos, doon sa Genesis chapter 1, verse 26 to 27. Doon sa Genesis 1, nung likhain ng Diyos ang heavens and earth, nung likhain ng Diyos ang langit at lupa, likhain niya ang mga halaman, likhain niya ang mga ibon sa ipapawid isda, mga hayop, nung likhain niya ang tao, andon ang ating Panginoon Kristo na siyang kalarawan. Yan ang sabi dito, di ba? Sabi natin sa Tagalog, sabi na siya nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siya kinaroroonan ng ating katubusan, na siya patawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos. Sabi ng Diyos, let us create man in our image. Siya yun. Siya yung kalarawan ng Diyos. Okay? Na di nakikita, panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa kalangitan at sa kalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan, mga pagpapasakop, mga pamunuan, mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Okay? At ukol sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nakabubuhay dahil sa Kanya. Okay? So makikita natin itong image of God na ito, na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, ay pinatutunayan, dalawa ng talata sa Biblia ang ating nababasa, pinatutunayan na siya yung co-creator ng Diyos. Okay? Siya yung co-creator ng Diyos na sabihin natin, nang sabihin niyang lalangin natin, yung kasama ng Diyos. Siya yung ka-image ng Diyos, at hindi lang basta siya ka-image ng Diyos, siya ay kamanggagawa ng Diyos ng pasimula. Okay? At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, na kilala ng mga tao na isang pangkaraniwang tao, na ipinanganak lamang ni Maria, pero hindi po siya nagsimula ng kanyang existence nung pinanganak siya ni Maria, kundi before pa ng ating mga existence, before nag-existed ang earth and heavens, ang ating Panginoon Kristo ay existed na.
na kasama ng Diyos, na siyang kalarawan ng Diyos. Okay. Dalawa ng talata ang binasa natin sa Biblia. Ang pinatutunayan na yung Genesis 1:26-27 na may kaati ng Diyos, ito ay tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo. Sa Hebrews chapter 1 verse 2-3, ganito naman po ang sinasabi. Hath in these last days is spoken unto us by His Son. So, tinutukoy na naman po yung Son. Pag sinasabing Son, alam natin ang ating Panginoon sa Kristo yan. Yung Son of God. Ang ating Panginoon sa Kristo. Whom He had appointed heir of all things, by whom all He made the world. By whom also He made the world. Okay? Verse 3, sabi, who being in the brightness of His glory and the express image of His person. Okay? Yung person ng Diyos. Okay? Sino ang express image? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So, yung sumulat ng Hebrews, pinatutunayan din na ano? Ang ating Panginoon sa Kristo, yung express image of God, na siyang kanati ng Diyos dito sa Genesis